May dalawang anak at biyuda, ang isang ginang na itago na lang natin sa pangalang Ate Gemma. 48 years old, makinis, chubby, at may itsura din namang babae. Ewan ko pero sa akin kasi medyo negats ang kanyang beauty. Walay appeal at sa almost 3 years naming magkasama bilang magkatrabaho ay never akong nagka-interest sa kanya. Pero para sa tropa, di umano'y palong-palo si Ate Gemma. Pero iba talaga kapag si Junior na ang nakaamoy at magalit. Dahil noong magkahiwalay kami ng trabaho, ay biglang nagbago ang ihip ng hangin para sa aming dalawa ni Ate Gemma. Nagkaroon kami ng pag-uusap na para bang na-miss namin ang isa't isa at humantong sa iba na ang aming naging pag-uusap. Na tila ba uhaw at naghahanap ng kabuti sa gitna ng mainit na sikat ng araw. Nagkasundo kami nang walang tanong-tanong kung ano ba kami, anong meron, bakit kami magsusungka. Sa isang mall ng Dasmariñas kami ay nagkita, sumakay ng tricycle at sa isang di maaninag na espasyo ay malagkit. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Katulad ng maraming nag-akala na nasa kamay nilaan ang pag-asa ng mga taga-probinsya, ako din ay nag-akalang totoo ang akalang iyon. Dahil pagka-graduate ko ng 2 taon sa kursong may kinalaman sa agrikultura, ay nagpa-Manila ako para doon magbakas sakali, maghanap ng trabaho tulad ng ilan sa aking mga kababaryo. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Martin, 36 years old, single and ready to mingle. Aguroy! Isinilang ako na hindi naman masasabing napunta ako sa mahirap na pamilya. Dahil lahat naman kaming 4 na magkakapatid, kahit papaano, pag hindi nakatapos ay umabot naman ng college. Pag-iisda ang siyang ipinambuhay sa aming magkakapatid ng aming magulang. Although si Papa lang ang namamalaot, pero si Mama naman ay ang siyang hands-on pagdating sa aming magkakapatid. 4 kaming magkakapatid, ako ang siyang panganay at ang 3 pang sumunod sa akin ay puro na babae. Natulad kong hindi naman sa pagyayabang na masasabing guwapito, amigo, ay magagandang babae ang mga kapatid ko. Pagamat ganoong may itsura akong lalaki, pero nakatapos ako ng high school na never akong nagkaroon ng jowa. Babae ang gusto ko at alam ko iyon sa aking sarili. Yun nga lang, noong ako'y high school ay hindi ko natagpuan ang taste kong babae. Noong college naman ako ay nag-focus ako ng pag-aaral at ng pagtulong kay Papa. Malaki na kasi ako at pakiramdam ko nagiging pabigat na ako sa bahay. Maganda at maayos ang pamilya na aking kinagisnan. Maayos na lugar, sariwang hangin, sariwang pagkain at preskong kapaligiran. In short, masayang pamilya. Bilang isang pamilya ay hindi naman maiiwasan ang pagkakabuo ng suliranin. Pero bilang isang nagkakaisang pamilya, ang problema na iyon ay tila isang pugrit na pup ng aso na nayapakan lang sa daanan. Noong makatapos ako ng college, dahil probinsya at walang gaano mga fabrika na pwedeng ma-applyan, may mangilan-ngilan pero mababa ang rate. Kaya pansamantala ay full-timer akong natulong kay Papa. Hanggang sa dumating ang isang bagyo na naging dahilan upang magdesisyon akong magpa-Manila at doon hanapin ang aking kapalaran. Marami na rin kasi ang mga kababaryo namin ang nagpa-Manila dahil sa umunoy di hamak na mas malaking sahod. At dahil sa kagustuhang makatulong sa aking magulang, ako'y nagbaka sakali. Shoutout nga pala sa lahat ng viewers ng Kasgul TV. Ingat kayo at meron yatang bagyo, no?
Sa aking pagmamanila, napadpad ako sa Cavite at sa tulong ng isang kakilala ay natanggap ako bilang isang sales marketing staff sa isang kilalang hotel and resort sa Cavite. Doon na nagsimulang pumaldo ang inyong bida at almost isang taon din akong tila nakahiga sa pera. Padala dito, padala doon, bigay dito, bigay doon, bili dito, bili doon ng ganito at ganoon. Na para bang ang pera ay walang paglagyan sa aking bulsa. Yung sahod ayos din naman. Pero yung sistema kasi bilang isang sales marketing staff ang nagdadala sa akin ng pera. Isa yun sa patunay na kung minsan ang pakikipagsapalaran o pagbabaka sakali ay tumatsamba at maaaring magpatuloy kung walang enggetero o talangka na katrabaho. Natanggal ako doon at muntikan pang makasuhan dahil sa isang kamalian na hindi ko naman ginawa. Nakaka-stress dahil tila nawalan ako ng isang malaking bagay na siyang nagsusuporta sa aking magulang at mga kapatid. Ang totoo niyan, dahil sa ginhawang dumaan sa akin, isa sa aking kapatid pinasunod ko pa at hinayaang tulad ko ay hanapin niya ang para sa kanya. At noong lisanin ko ang kwarto na buwan ko ding nakasama sa aking paglabas ng pintuan ay hindi ko alam kung ano ang kapalarang naghihintay sa akin. Umuwi ako ng probinsya at nagpahinga dala ang kahit papaano'y aking naitabing pera. Ang nangyari kasi ay masyado akong nakampante kaya halos wala din akong naipon. At noong ako'y muling bumalik ng Cavite para naman subukan ang trabaho na napasukan ng aking kapatid, sa halip ay bumagsak naman ako sa pagiging construction worker. Wala ang daming kailangan kapag mag-a-apply ng factory. Pero nang dahil naman doon, naging isang all-around maintenance ako sa isang kilalang hotel sa Tagaytay. Kung saan ko nakilala si Ate Gemma na isang housekeeper. Ayun nga, sa loob ng 3 years ay inabot ko pang buhay ang mister niya. At alam ko rin kung kailan nategi ang kanyang mistera. Marami ang nakakapansin sa angking ganda ni Ate Gemma. Maging ilan sa aking tropa, nabibighani kapag siya'y pormado at malajensi ang datingan. At ang ilan doon ay nagsasabing makinis at palong-palo di umano ang alindog ni Ate Gemma. Isang like naman dyan kung umabot ka dito. Noong magtrabaho ako bilang isang all-around maintenance, syempre pag hindi ko kaya, humahanap kami ng ibang gagawa. Ano namang alam ko sa elektrikal, karpentero, tubero at iba pa. Pero pag mga basic tulad ng pagpapalit like faucet, bulb ay kayang-kaya ko na yun. Ang pinakang work ko talaga panatilihing malinis ang buong compound. Nang mga panahon na ito, hindi dahil meron akong GF kaya hindi ko pansin si Ate Gemma. Talagang wala lang talab sa akin ang kanyang beauty. Itago na lang natin sa pangalang May, ang babae na unang nagpatibok ng aking puso na tulad ko ay nagtatrabaho din sa hotel at siya naman ay naka-assign sa kitchen. Umabot ng 2 taon ang aming relasyon na kasing tagal lamang ng aking pananatili sa hotel bilang empleyado. Umuwi kasi ako ng probinsya dahil nagkasakit si mama. Ngunit sa aking pagbabalik ay wala na akong trabahong binalikan. Sa tulong naman ng aking dating boss ay nakapagtrabaho naman ako bilang janitor sa isang eskwelahan. Minimum ang sahod, stay in at kung minsan mayroong freebies tulad ng bigas at dilata at free wifi. Sa pagkakalayo namin ni May ay nag-break kami nang ni kahit bukana ng liwayway hindi ko nasilayan. Kumbaga bukya ako sa aking unang pag-ibig. At dahil stay in bilang isang janitor, noong mag-break kami ni May ay madalas akong boring tuwing hapon na tapos na ang trabaho. Doon through messenger, naisipan kong kamustahin ang dati kong kasama na kasama rin ni May na si Ate Gemma.
Nagkaroon kami ng pag-uusap na nahaluan ng kalandian. At doon ay nasabi kong matagal ko na siyang gusto, nakako, hindi ko lang maipagtapat dahil kami pa ni May. Pero yun ay bola lamang at baka sakali lamang na lulusot. Pero tila isda na kumagat sa pain si Manang at ang pag-uusap namin ay agad na napunta sa tila gustong magkaroon agad ng something na kanya namang sinang-ayunan. Nagkaroon pa nga kami ng pag-uusap on video call at natatawang sabi niya sa akin, ano raw kayang pakiramdam pag inabot namin ang araw ng aming pagkikita bilang dating magkatrabaho na magkikita para maglaro ng pitik bulag. Noong gabing yon, nag-iba ang ihip ng hangin sa lugar kung nasaan ako. Malagkit, kaya naman sa di maaninag na lugar ay nagdesisyon akong husgahan. Hayop. Pero alam nyo, hindi rin natuloy ang plano naming digmaan ni Manang dahil nakita kong agresibo siya na para bang naghahanap ng masasandalan. Ewan ko sa inyo pero ayaw ko pang mag-asawa at wala pa sa aking plano. Mahirap na. Baka ako'y mapikot pa, aguroy. Kaya eto, binata pa rin ang inyong bida. At si Ate Gemma naman, mula nang hindi ko siputin ay hindi na nagparamdam sa akin. Na-scam.